Beautiful day po sa ating lahat. So for today's video ay samahan nyo kaming kumuha ng renewal ng business permit. So it's year 2025 na po and January 1st month of the year, kailangan na po natin kumuha ng renewal ng ating business permit sa ating events place at sa ating sari-sari store. So before tayo pumunta doon is naghanda muna ako ng ilang mga documents. So ito, yung gross income ng events place at yung average income ng ating sari-sari store. So dinala ko din yung last year na mga papeles, yung ating lumang business permit at yung iba pang mga papers kasi baka gawin natin itong reference mamaya or maghanap sila ng mga dokumento. So magdadala din po ako ng ID para sa cedula. So hindi ko sure kung kailangan pa ba ng ID, pero mas mainam po na magdala na lang po kayo ng inyong ID at iba pang mga necessary na documents. So, let's go! So, andito na tayo ngayon sa ating barangay hall at kukuha tayo ng cedula. So, nakuha na natin yung ating cedula at yung nabayaran natin ay 140 pesos. So, nandito na po tayo ngayon sa aming City Hall at kukuha na po tayo ng ating business permit. So, titingnan din natin ngayon kung one-stop venue pa rin po ba. So, since last year, nag-one-stop venue na sila every first week of January. Hindi na mahihirapan yung mga consumers o yung mga tao na kumuha ng ating business permit. So, tara, pasok tayo! So, after almost 4 hours ay nakuha na rin natin yung ating business permit for year 2025. Ayan. So, kalaki po dito ay ang ating business plate. Ayan. So, kailangan natin itong i-display doon sa ating munting cafe. Kasama yung business permit. At binigyan din nila tayo ng emergency hotline number. So, napaka-importante po nito. So, yung total na nabayaran natin sa ating business permit is 11,996 or almost 12,000 po. Yes, napakalaki. Napaka-kamot ulo ako kanina kasi ang laki-laki talaga. So, every year is nag-i-increase po yung ating business permit fee. At yung babayaran nyo pala na fee ay based sa gross income ninyo. So, kung kayo ay kukuha ng business permit as renewal po, is kailangan kayo magdala ng document kung saan naka-indicate yung gross income ninyo. Kasi doon nila i-compute yung babayaran nyo for your renewal ng business permit. So, yung inclusions po ng business permit kagaya ng fire, yung sanitary, is indicated po dun sa papers. Ipapakita po namin sa inyo. Para may idea kayo kung ano yung babayaran or inclusions ng business permit fee ninyo.
So, itong mga business permit po at yung ibang naka-special paper na documents ay kailangan po nating isabit or i-display sa ating physical store. So, para po ito sa inspection. So, yung may officers na pupunta doon sa business facilities ninyo para mag-inspection. So, may multa po kung hindi nila makikita yung inyong business permit. So, bakit nga ba kailangan natin kumuha ng business permit? So, unang-una po is para po malaman ng ating mga consumers, ng ating mga kliyente na legal po tayo na nagpapalakad ng ating negosyo. So, kailangan din po natin mag-issue sa kanila ng official receipt. So, kailangan po yan ng mga dokumento, lalong-lalo na po kung yung inyong kliyente ay taga-gobyerno or taga-opisina ng gobyerno. So, ikalawa po is, mas maganda pong mag-run ng business na meron kayong permit talaga. Kagaya ng mag-inspect po yung fire, yung sanitary. So, may ipapakita po tayo na mga papeles. Kasi kung wala po is mumultahan or maaring i-close po yung negosyo ninyo. So, yung business po pala namin is running 7 years na po. We started 2018. So, kung may mga katanungan po kayo, which is hindi namin nabanggit sa aming information na nabigay sa inyo ngayon, is pwede po kayong mag-comment at sasagutin po namin yun. So, ayan po, kapag may business po kayo, mas maganda po na kumuha kayo ng business permit. So, salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapong ito and have a beautiful day! Bye!